Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol rito sa aklat ng kapangyarihan ng Diyos, narito na tayo sa pang-7 episode. Hali kayo mga kapatid at ating tuklasin ang nilalaman nito. 777 Moonstar Corporation Incorporated, Kingdom of Mardiga presents. Ang taong ayaw buksan ang kanyang isip upang tanggapin ang mga bagong panukala ay isang hangal. Ang taong hindi magbabago ng kanyang paninindigan na maging dahilan ng kanyang pagbagsak at kabiguan ay isa ring hangal. Akin ang naitampok sa inyo ang patungkol sa AIIOU, ang mga lihim na pangalan ng Diyos. Alleluia, pangalan ng Panginoong Diyos. Ang lihim na pangalan ng Diyos na nakasulat sa krus. 7 susi, 7 tatak, 7 arkangheles, 7 espiritu ng Diyos at 7 pangalan ng matatanda at ng patungkol sa Inri. Mga kapatid, narito na tayo sa pang-7 episode na may pamagat na kapangyarihan ng Diyos. Nang wala pa ang mundo, ang sabi sa banal na kasulatan, ang Diyos na walang hanggan o infinito Diyos ay paligid-ligid sa alapaap. Siya ay paiba't ibang ayos, ngunit ang tunay niyang anyo ay isang matang may pakpak na nakabalabal. Sa balabal ng dakilang Diyos ay nasusulat ang unang titik na I ng kanyang kabanal-banalang pangalan. At ang sinumang makaalam at makasambit ay hindi dadanas ng anumang hirap sa kabilang buhay. Iniisip ng Diyos na magkaroon siya ng mga makakatulong sa lahat niyang gagawin. At nang siya'y nag-iisip ay bigla siyang pinawisan. At nang haplusin ng kanyang kanang pakpak ang mga butil ng pawis na tumalsik, ay naging 16 na espiritu at kanyang binigyan ng kani-kanilang tungkulin at kalalagyan. Ang kauna-unahang dalawa ay ang 2 matanda na tumatahan sa litid ng lupa sa magkabilang panig sa labas ng mundo. Sila ang naghahawak sa araw at buwan at nasa kanilang kapangyarihan ang pagbibigay ng liwanag sa sangsinukob. Ang kanilang mga pangalan ay sina Op, Madak at Abu Natak. Ang sumunod na 6 ay ayaw tumanggap ng anumang kaloob ng dakilang Diyos. At ang gawain nila ay ang magpagala-gala sa labas ng mundo. Ang kanilang mga pangalan ay sina Elim, Burim, Murim, Bikairim, Persalotem at Mitim. Ang kanilang kasaysayan ay matutunghayan sa Krisol del Mundo. Ang 7 sumusunod ay ang tinatawag na 7 kanunuan sa labas ng mundo. Nadili iba't ang 7 arkanghel na hindi binyagan na ang mga pangalan ay Amalei, Alpakor, Amakor, Apalko, Alko, Arago at Azarago. Sila ang 7 arkanghel na tagapag-alaga at bantay sa sangsinoob at sila ang mga tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang isang tumalsik sa malayo at nakatalikod ay tinawag na Loksbil ng mga angheles o ilaw sa kalangitan. Ang kanyang pangalan ay Bika. Siya ang dakong huli ay sumuway sa Diyos, kaya siya ay tinawag na Lucifer, na hari ng mga angheles ng kadiliman. Ang kanyang kasaysayan ay matutunghayan sa testament ng 10 mundos. Iniisip ng Diyos na muling lumalang ng iba pang kakatulungin. Nang siya ay nag-iisip
ay muli siyang pinawisan. At nang haplusin ng kanyang kaliwang pakpak ang mga butil ng pawis na tumalsik, ay naging 8 espiritu. Ang 5 sa 8 ito ay siyang lumapit at bumati kay Kristo noong siya'y nakabayubay sa krus ng 3 ng hapon ng araw ng Biyernes Santo. Kung kaya biglang lumindol, kumidlat at nagdilim at di magkita-kita sa taluktok ng Kalbaryo. Hiniling ng 5 ito na sila'y binyagan ni Kristo, ngunit hindi nangyari ang kanilang kahilingan sapagkat ng oras na yaon ay biglang pinanawa ng hininga ang dakilang mananakop at tagapagligtas ng sanglibutan. Kaya hindi sila nabinyagan at tinaglay rin nila ang kanilang dating pangalan na Estak, Inatak, Isnatak, Tartaraw at Sarapaw. Ang kanilang kasaysayan ay matutunghayan sa testamento ng Santa del Arca. Ang huling 3 espiritu ay siyang naging 3 personas at sila ang binigyan ng Diyos ng buong kapangyarihan sa paglikha at paggawa ng lahat ng bagay na dapat likhain at gawin. Sa mata ng bawat isa ay nakasulat ang isang titik na M at ang mga ito ang kanilang pangalan: Magugab, Mariagop at Magub. Bago nagsimula sa paglalang ang 3 personas ay nag-usap muna sila at naupo sa 3 magkakatungkong bato na kung tawagin ay Piedra Mental, Piedra Cristol at Piedra Amor o Bait, Alaala, Loob. Noon sila'y nakaupo na ay nakatanaw sila ng 3 liwanag na nagbubuhat sa kailaliman na tumataas hanggang sa tumigil sa tapat ng bawat isa sa kanila. Nang kanilang pagmasdan sa bawat isa sa kanila ay may nakatapat na 3 titik na S, T, M na nagliliwanag at nagniningning na lubhang nakasisilaw kung pagmasdan. Lubhang nagtataka ang 3 sa hiwagang nakikita at nang pagmasdang muli ay nakita ng bawat isa na sa kanilang tapat ay may 3 salitang nakasulat: Siliam, Taluguam, Magugam, Sumitam, Tuksam, Meeliam, Silitam, Timitam, Makam. Sa ganitong pangyayari ay nagpatuloy rin sa pag-uusap ang 3. Ang unang persona ang nagsalita at ang sabi ganito: Pater Vimol, Manumbao, Tunitoptem, Ampilam Guam, Idios, Gidios, Didios, Dios, 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 Igusom, Gavenet, Dios, Quatni Sikot Dios, Inon Sikot Dios, Ex Nihilo. Ang sabi naman ng ikalawang persona, Fele Igradivan Iliduraban, Emberte Igusum Dios Super Omnia, Sanctissima Diae Nominasom Dios Omnipotens Sempiterno Dios, Jesus Nazareno Rex Hodiorum, Porto Omnia Potentia, Redentor et Derentor. Ang sabi naman ng ikatlong persona ay ganito: Espiritu Sancto Talpala, Pascala Pascabala, Mintum Pamulorum Magnificat, Anima Mia, Domini Contribularer Ret Revio, Sefvo Too, Vivificame, Igom, Bertendom, Atila Babet, Alleluia, Alleluia, Alleluia. At saka nagsagutang muli ang 3, Quales Pater, Universum Praedicate, Talis Filius, et dicet auntes in mundum,
Tales Espiritu Sanctus, Morte Pinosebet, Sobrigabos Imponem TV. Ganyan ang sabit pahayag sa banal na kasulatan. Sa ibang kasaysayan naman, ang sabi ganito: Nang wala pa ang mundo, noong ang Diyos ay hindi pa lumalalang, ay walang makikitang anuman kundi pulos na liwanag. Ang liwanag na ito ang tanging sumasaklaw at nakababalot sa lahat ng dako, at walang sinumang makapagsasabi kung saan nagmumula at kung saan humahangga. Ang liwanag na ito ang tinatawag na Diyos, pagkat walang Diyos na matatawag maliban sa liwanag na ito. Iniisip ng Diyos na lalangin ang mundo, kaya pinaurong niya ang kanyang liwanag sa buong paligid-ligid sa lahat ng dako upang magkaroon ng kadiliman o lugar na walang laman na paglalagyan ng kanyang mga lilikhain at gagawin. Ang nasabing liwanag ay unti-unting lumiliit hanggang sa maging isang bilog na kasing laki ng ulo ng sambalilo kung pagmasdan at tanawin sa kaitaasan. Dahil sa kataasan at katayugan ng pagkalagay ng nasabing liwanag, kaya ang sabi ng Propeta Isayas ay mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan. Mababasa natin ito sa Isayas 57:15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Sang-ayon sa Kabala, ang nasabing liwanag ay tinatawag na Ein Sof, o tanging liwanag na tumatahan sa kaitaasan na walang katapusan at walang hanggan. Ito ay mababasa natin sa mga awit 119, 121 hanggang 145. Walang ano-ano ang nasabing bola ng liwanag ay nagkaroon ng hiwa o gahi sa dakong ibaba at naging bibig na binukalan ng mga titik, mga salita at pangungusap. Sumunod sa gawing itaas ng bibig ay nagkaroon ng dalawang munting butas na nilabasan ng hangin, at ito ang naging ilong. Sa gawing itaas ng ilong na pabuka at magkalayo ay nagkaroon ng dalawang butas, at ang mga ito ang naging mata na nilabasan ng apoy. Sa hanay ng mata sa kaliwat kanang gilid ng nasabing bola ng liwanag ay nagkaroon ng dalawang butas na naging dalawang tainga na nilabasan ng hangin at agwat. Sa ganitong mga pangyayari, ang nasabing bola ng liwanag ay naging isang mukha ng tao. Sa gawing ilalim ng mukha ng liwanag ay nagkaroon ng tulo na lumaki at humaba hanggang sa maging isang katawan, at ang katawan ay nagkaroon sa itaas ng dalawang tulo sa kaliwat kanan na naging kaliwat kanang braso, at sa ibaba naman ng katawan ay nagkaroon din ng dalawang tulo na siyang naging dalawang hita, dalawang binti at dalawang paa. Anupat ang nasabing liwanag ay naging parang isang tao. Ito ang tinatawag na animasola o ulilang kaluluwa o walang hanggang Diyos. So ayun mga kapatid, sana ay may napulot na naman kayong kaunting kaalaman patungkol sa pag-aaral natin sa aklat ng kapangyarihan ng Diyos. Dito na nagtatapos ang pang-7 episode. Isusunod naman natin ang pang-8, pakaabangan.
Maraming salamat mga kapatid sa patuloy na suporta at panunood. God bless us all. Bye-bye. DJ Buck.